I'm Hannah Gaviola, a simple 20-year-old girl, who dreams to be a successful businesswoman someday. I recently finished my third year in college at Bulacan State University. But for some reasons, I decided to transfer here in Manila, and find some scholarships to finish my fourth year college. Luckily, natsyempuhan kong may isang slot ng scholarship sa university na pupuntahan ko. It's an exclusive school for elites. Minsan lang silang magpapasok ng mga lower class sa school nila. In short, it's 1 in a million chance, at napakaswerte ng taong mapipili. And speaking of college, nandito ako ngayon sa tapat ng pinaka-weird na pangalan ng eskwelahan na narinig ko. Ang Faith University. Oh, diba? Seems fake. Ang weird ng pangalan ng school na papasukan ko. Ang corny naman ng may-ari ng university na ang daming alam. Anyway, wala na akong pakialam kung bakit yun ang pangalan ng school. Ang mahalaga ay makapag-apply ako ng scholarship. Ngayon nga at ang haba na ng pila, at muntik pa ako maabutan ng cut-off, buti na lang sumakto sa akin ang cutting at huli pa ako sa pila. Sakto din na opening ng academic year ng university. Kaya pwede nang magsimula ang maswerteng mapipili. Mabuti nga at napasama pa ako sa top 15 shortlisted ng application. Naniniwala pa din ako sa kasabihang, save the best for last. Pumasok ako sa loob at namangha ako sa ganda ng university. Kung ano ang ikinakorni mula sa pangalan sa labas, yun naman ang ikinaganda sa loob. Para siyang De La Salle University. Dumiretso ako sa registrar para makakuha ng appointment sa Scholarship Council. At hindi naman mahirap gawin yun, kaya agad ko namang nakuha. At ito ako ngayon, nagre-ready na sa interview. Ilang saglit pa ay dumating na ang tinatawag nilang Miss K at siya lang naman ang panganay na anak ng may-ari ng Faith U, at ang full name niya ay Kay Delovier. Sa pagkakaalam ko sa mga usap-usapan may dalawa siyang kapatid na lalaki na sila Josh Delovier, actor siya sa Korea at second year college na ito doon, at kuya din niya si Gavin, si Josh din ang bunso. At ang pangatlo sa kanilang apat na magkakapatid ay si Kaya. Si Gavin, isang sikat na model at endorser sa bansa even sa ibang bansa. Siya ang nagmo-model at nag-e-endorse ng mga skincare products, perfumes, outfits hanggang sa malalaking buildings, malls at iba pa. Paniguradong gwapo siya. Sa dami ba namang minomodel Pero pakiko kung gwapo siya. Pag-aaral ang pinunta ko dito. At ito pa, may kumakalat na mga sabi-sabi sa school na si Gavin at ang 7 pa niyang kaibigan, ay ang campus hotties, crushes, at princess sa Faith U, o ang school na Napaka-klise na sa mga novels ang mga ganyang katangian niya, pati pa naman sa realidad. Ilang sandali pa ay pinapasok na ako sa office ni Miss K. Good morning po, Miss K, bati ko sabay nagbow. Good morning. You are? Tanong niya. Ako nga po pala si Hannah Gaviola. I'm from Bulacan po, magalang na pagpapakilala ko. Oh, ang layo naman nun. Umabot ka pa ng Manila para mag-college, komento niya. Kailangan po hindi po ako kayang pag-aralin ng tita ko doon sa Bulacan, kasi may pinsan pa akong magka-college, sabi ko. Pinona muna kasi ang pinsan ko na makagraduate ng college. Dahil first year na niya sa college. Pero dahil sa kagustuhan ko talagang mag-aral, eto ako nag-a-apply ng scholarship. Actually, sa tiyuhin ko ako nakatira, yung kapatid ng tatay ko. Pareho na kasi silang patay ng nanay ko. Nagtatrabaho naman si Tito sa Dubai bilang construction worker para may padala sa amin. As what I've said, patay na ang mga magulang ko. Namatay si tatay dahil sa coronary heart disease at namana ko yun. Kaya ibig sabihin maaari akong mawala ng maaga. Kaya inaalagaan at ine-enjoy ko na ang buhay ko. Si nanay naman ay may iniligtas na ale mula sa pagkakasagasa ng wheeler truck. Tinulak niya ang ale at siya ang nahagip. Tandang-tanda ko pa yun dahil sa harap ko mismo nangyari yun. Nasaksihan ko kung ang pagkamatay ng nanay ko, 6 years old pa lamang ako. Nakita ko pa silang nag-usap ng ale, bago mawalan ng buhay ang nanay ko. At yon ang huling beses kong nakita yung ale. Although, wala naman akong galit doon sa ale, gusto ko lang malaman yung kung anumang sinabi ni nanay sa kanya. Chismosa na kung chismosa. You're pretty smart. You have so many 1 grades on your grading sheet.
And you won the annual Young Entrepreneur Competition for 3 consecutive years. I'm starting to like you, Miss Gaviola, sabi niya, habang binubusisi ang mga credentials ko. Thank you po, natutuwa ngunit kinakabahang sagot ko. I think we have found the lucky one, congratulations. Sabi niya at inilahad ang kamay niya para sa shake hands. Talaga po, salamat po. Sa sobrang tuwa ko at inabot ko agad ang kamay niya, at nakipag-shake hands. You're brilliant. Welcome to Fate University, masayang bati niya. You deserve this scholarship, plus 10,000 peso allowance per month. So congratulations Miss Gaviola, you are now student of Fate University. This is your uniform, locker number at key, apartment key, class schedule. And your 10,000 allowance for this month, at pwede ka nang mag-start bukas na bukas din. And you can have your ID immediately, just go to the University Information Office after this. Sabi ni Miss K na nakatingin sa form ko, at inabot sa akin lahat ng kakailanganin ko. Miss Gaviola, I just saw in your profile that you are the daughter of Mrs. Christy Gaviola. I just want to confirm it, mukha siyang nagulat na para bang may gusto siyang sabihin sa akin. Opo, anak niya po ako. Magalang natugon ko na may bahid ng pagtataka. What a small world. I finally find you. Napakunot noon naman ako. Po, bakit po? Hindi ko na maiwasang magtanong sa gitna ng pagtataka ko. Aren't aware that our parents are good friend before. I remember Tita Christy being my mom's best friend. Nagulat din ako sa sinabi niya, at talagang hindi din ako makapaniwala. Oh, I think you don't know it. But, may I invite you later for dinner at our place? My parents have been looking for you for so many years. I cannot believe you are in front of me now. Masayang turan niya. Hindi naman kasi naikwento sa akin ni nanay na may kaibigan siyang asawa ng pinakamayamang business tycoon. Nakakahiya naman po, huwag na lang po siguro, nahihiyang sagot ko. No, it's okay. I just want you to meet my parents. I'm sure they'll be happy to see you. Napangiti na lang ako, dahil hindi ko alam kung paano mag-react. Anyway, you can go now. But come to my office after your classes. I'll wait for you, okay? Sabi niya at talagang sinigurado niya pang hindi na ako makakatanggi pa. Sige po, nahihiyang sagot ko. Salamat po, tipid na sagot ko. Anyway, Miss Gaviola, don't hesitate to ask me on anything you need. Just come to my office, masayang sabi pa nito. Thank you po Miss K, sabi ko. Aalis na sana ako nang bumukas yung pinto. Miss K, kailangan po kayo sa guidance office. Hinahanap po kayo ni Young Master Gavin, sabi ng secretary niya. What is it this time? Let's go Hana, sabi niya at tumayo sa swivel chair niya, at lumabas kaya lumabas na din ako. Napag-isip-isip ko na maglibot muna sa campus, para naman makita ko na yung room ng business management, at iba ko pang rooms na papasukan bukas. Dahil sa mahabang paglilibot na pagod at nagutom na rin ako, kaya pumunta muna ako sa cafeteria. Dumiretso ako sa counter, kahit may envelope at uniforms pa akong hawak. Inilapag ito sa counter at namili ng kakainin. What's your order, miss? Tanong ni Kuyang Pogi na nasa counter. He looks familiar. Carbonara na lang po kuya. Ang mamahal po kasi sabi ko sa kanya at natawa naman siya. And your drink, miss? Tanong niya. Iced tea, in medium size. Pagkakuha ko ng order ko, ay inilibot ko ang tingin ko sa paligid. Bakit ba puno yung mga upuan? Wala tuloy akong mapwestuhan. Hey, join us gorgeous lady. Sit-sit ng isang babae at may 5 pa siyang kasamang babae sa table nila. Lumingon ako at itinaas niya yung kanang kamay niya. Yes, you, sabi niya. Ang ganda niya. May kasama siyang 5 pang babae sa table niya. Ako. Tanong ko kahit na obvious naman na ako ang tinutukoy niya. Of course. Sabi niya ulit. Why don't you join us? Sabi naman nung katabi niyang nakabroad ang buhok. Nako, miss huwag na po. Sabi ko. Pagkakita ko kasi sa kanila at sa mga iba pang estudyante, ay bigla na lang ako nahiya. Ang mga suot kasi nila ay mga kilalang luxurious items. Hindi ko na malayan na lumapit na pala sa akin ang babaeng tumawag sa akin.
Nakasuot siya ng cream-colored satin dress. May 3/4 sleeves ito at above the knee na skirt. Nakasuot din siya ng white stiletto sandals na nasa 3 inches ang taas. Kitang-kita ang hubog ng katawan niya, at ang pagkaklase niya. Sa katunayan lahat ng estudyante dito parang hindi mga students. Para silang nasa Fashion Week. Kaya hindi nakatakatakang pinagtitinginan ako ng iilan sa mga estudyanteng iyon. Let me handle this for you, sabi niya at iginaya ako papunta sa table nila. Nakakahiya naman ikaw pa ang nagdala nito, sabi ko nang makarating kami sa table at nag-smile lang siya. Nakaka-intimidate at nakakahiya sa kanila, dahil mukha talaga silang mga mayayaman. Hindi ko nga alam kung bakit nila ako in-approach. Mga pamilyar din ang mga mukha niya. Sa tingin ko minsan ko na silang nakita sa mga modeling shows sa TV. Sila din ata ang mga anak ng mga mayayaman din business tycoons ng bansa. Wow, hindi ako makapaniwala. Hi, what's your name? Tanong nung isa. Ay ako po si Hannah, sagot ko. Po, girl, don't say po to me. Anyway, I am Jamie De La Cruz, sabi niya at nakipag-shake hands. You're new here. I believe you are the newest scholar of Fate University, right? Tanong naman nung katabi ko at sumando sa akin kanina. Tangulang at ngitian sinagot ko sa kanya. You're so mahiyain. I'm Jen Rodrigo pala, sabi niya ulit. Nakakahiya kasi sa inyo sabi ko at isinenyas na iba ang suot ko sa karamihan sa kanila. What's wrong with your outfit? I love it. By the way, Kinsley, Student Council President. So if you need anything just call me. Let's introduce ourselves to Hannah, sabi niya at isa-isa naman silang nagpakilala. Hi Hannah, I am Leila Garnica. Sabi nung katabi ni Jen. Reyna Fernandez, it's a pleasure to meet you, sabi ni Reyna yung katabi ko. Hi there, I'm Trix Samson. I am happy to meet you. Sabi niya at nagbow pa siya. Konnichiwa, I'm Liza Kagami, call me Liza, sabi niya. Mukhang Filipino-Japanese siya. Nice to meet you. Salamat ha. Pinaupo niyo ako dito, sagot ko. It's nothing. Anyway, what's your course? Tanong ni Liza. I am 4th year business management student, sagot ko. Oh really? You can be our classmate. Natutuwang tugon ni Jamie. Room 12 ako, sagot ko. Wow, you are our classmate. Masayang sabi naman ni Reyna. Ang sosyal dito sa inyo no. Pagbubukas ko ng usapan, habang kumakain kami. Hindi naman. It depends on the student's lifestyle, sagot ni Leila. By the way, ang cute nung nasa counter. Regular employee ba yun dito? Tanong ko at nagtawanan sila. His Rem Dixon our classmate. This cafeteria was his. At si Rem ay lapitin din ng girls dahil gentleman siya, sabi ni Trix. And have you heard about their group? Sabi ulit ni Trix. Oo sa mga usap-usapan sa labas, sabi ko. My cousin Gian was one of the group. They are actually 10 in their group led by Gavin. They are Rem, Gian, Brian, Blake, Elias, Iris, Phoenix, Skenzer and Rex. Will Rex was not here right Kaya? Sabi ni Trix at para bang inaasar pa si Kaya. What? Taas kilay na sabi ni Kaya. Well if you don't know, Rex was her ex, natutuwang sabi ni Leila. Habang kumakain kami ay biglang nagtilian ang lahat maliban sila Liza. Ganon talaga kasikat no. Ang klise masyado ng grupo nila, sabi ko at natawa silang lahat. You know what? I really like you. You have the courage to say to their group, while most of the female student of Fate University are crazy on them, tawang-tawang komento ni Jamie. And here's the interesting fact about Gavin, siya ang pangalawang anak ng top 1 most wealthy businessman sa Asia ay si Gavin, kapatid din siya ng Korean actor na si Josh, at si Gavin ang tagapagmana ng Fate University at ng Fate Condominium. Siya ay isang cold na tao. Ayaw niya nang natatalo siya. Ayaw din niya nang lagi siyang binubuwisit. Humanda at kabahan ka na kapag kalaban mo siya. Pero mabait naman siya sa amin, at mga taong gusto niyang pakitaan ng bait. Sanay na kami sa ugali niya. Sabi nga kung anong kinagwapo at kinakinis ng balat niya, siyang kinagaspang at kinapangit ng ugali niya. Ayaw din niya sa mga babaeng humahabol sa kanya pareho sila ni Rem,
Pero si Sheila Zepeda lang ang nakapagpatino sa kanya noon, kaso iniwan siya nito dahil tumira siya sa Barcelona, Spain. Si Sheila din ang first at great love niya. Super heartbroken si Gavin noon si Sheila lang ang babaeng minahal niya. Si Sheila Zepeda, ang nag-iisang anak ng top 1 most wealthy businessman ng Europe. Pero sabi ng parents ni Gavin na naka-engaged siya sa isang fixed marriage, kaso nawawala si Miss Fiancé niya. Hay naku, good luck na lang sa long-lost fiancé niya, sabi ng isa pang kaibigan nila at napailing-iling. Anyway, I'm his cousin, dagdag pa ni Kensley. Ngayon ko lang nakita sa personal si Gavin. Ang gwapo pala talaga niya. Anyway, I forgot to introduce. Wala kasi siya dito Laisha Del Trio. She's also part of our squad, kaso nasa seminar siya for Student Council sa Baguio City, siya kasi ang Vice President ni Kensley sa Student Council. But ipapakilala ka namin sa kanya kapag bumalik na siya. And by the way, she's the ex-girlfriend of Elias Tan, pahabol pa ni Jen. Gavin POV. I'm Gavin Delovier, ang ikalawang anak ni Jericho Delovier at ni Kessia Delovier. At ako din ang kapatid ni Ate Kay, Josh at ni Kaya. Anak din ako ng top 1 most wealthy and successful businessman in Asia. I was with my friends waiting for my sister here in guidance office. Ilang sandali pa ay dumating na si ate at sinenyasan niyang mag-antay na lang sila Leres sa labas at sumunod naman sila. See you later, bro, and good morning Ate Kay, sabi nila at nagbow kay ate. Good morning boys. Pasensya na ha, kailangan ko lang kausapin si Gavin, bati din ni ate. Yun lang at lumabas na silang lima. Gavin, ano na naman yang kailangan mo? Tanong ni ate. Ate, sabi ni Josh aalis ka daw. Tanong ko, well, yes, may business trip kami starting tomorrow sa Seoul sagot niya. Kailan ang alis mo? Tanong ko, tonight, kaya bukas ikaw muna ang hahalili sa akin bilang president. At hahawak para sa scholarship application, sabi niya. What? Ate naman. Protesta ko. At bakit hindi? Pagtataray niya. Nandyan naman si Kaya, bakit hindi na lang siya? Reklamo ko. Bigla namang pumasok si Kaya. At nagprotesta din. Aba, bakit ako? Ikaw yung inuutusan ni ate sabi niya. We're both responsible to this. In fact you're going to be the heir of this school, banta ni ate. Alright, inis na sabi ko. Nakakainis lang nag-appear pa sila ni Kayag, at si Kaya naman ngiting tagumpay pa. Thanks Kuya Gavin, savior talaga kita, pang-aasar pa ni Kaya. Lalabas na sana kami ni Kaya nang magsalita si ate. By the way, nahanap ko na pala yung babaeng pinapahanap nila. Na naka-engaged sa isa sa inyo ni Josh. At malaki ang posibilidad na ikaw Gavin ang magpapakasal sa kanya, kasi magkaedad kayo, sabi ni ate. Matagal ko nang sinabi, no way sabi ko at nag-walk out. Bakit ba pinipilit nila yun? Si Josh na lang, wag ako. Ni hindi ko nga alam ang pangalan nun Paglabas ko ay nasa pinto sila Iris kaya narinig siguro nila lahat. Paano ba yan Gavin? Malapit ka nang makasal. Bungad ni Gian. Alam na ba ta ni best friend mo? Sabi naman ni Iris. Siya nga pala si Laisha Del Trio. Ang Vice President ng Student Council. Si Laisha pa ba, mahuhuli sa balita. Malaking problema tang pagpapakasal ko sa hindi ko kilalang babae, hindi ko din alam ang pangalan nun, ako na nga ang hahalili kay ate, dumagdag pa tang long lost fiancé ko. Kasi naman dapat hindi na lang bunso si Josh dapat ako na lang ang bunso, para siya ang magpakasal doon, inis na usol ko. Si Laisha na naman. Pwede ba itigil-tigil nyo nga yung pagbanggit sa taong wala naman dito? Nagsibaling naman kaming lahat ng tingin kay Elias. Tahimik yan pero kapag si Laisha na ang involved, bigla na lang naiinis at magsasalita. Ang bitter talaga nito porket ex niya Ang bitter mo bro. Ayaw ko talagang magpakasal. Sabi ko at naisuklay sa buhok ko ang mga daliri ko. Balik ka ulit sa tiyan ng nanay mo bro. Tapos labas ka after a minute para ikaw na yung bunso, sabi ni Skenzer kaya kinutos ko siya. Troublemato na nga ako, puro katangahan pa yang advice mo Skenzer, sabi ko. Sorry naman, sabi ni Skenzer, puntahan na natin si Rem sa cafeteria niya, yaya ni Phonex. Kaya ayon naglakad na kami papunta sa cafeteria,
at nagtilian na naman ang mga girls. Dumiretso kami kay Rem tsaka nag-order ng snacks since break time naman, at inalis na ni Rem yung apron na nasa katawan niya, at naghanap kami ng upuan. At perfect timing doon na lang kami kila Trix wala na kasi kaming maupuan, at mukhang patapos na silang kumain, kaya paalisan na lang namin sila. Siya nga pala campus prince kaming siyam dito nila Rem at kaming 10 kung nandito si Rex. Kaya lahat sinusunod kami. At si Trix, kahit pinsan siya ni Gian hindi sila magkasundo. Aso at pusa yang magpinsan na yan pero minsan nagkakasundo din. Mukhang may bagong transferee sabi ni Brian. Oo nga no, kasama ng pinsan mo, Gian, sabi ni Blake. Si Miss Carbonare pala yon. Bagong transferee pala siya, sabi ni Rem. Kilala mo siya Rem? Tanong ko. Bumili siya kanina She's funny. Bagay kayo Gavin. Malay mo siya pala si long lost fiancé mo, pang-aasar ni Rem. No way. She's not my type. Tsaka mukhang hindi natin siya ka-level parang mahirap lang siya, sabi ko. Malay mo diba? Sabi nga, expect the unexpected. Tsaka makamahirap ka naman. Wala namang masama dun decente naman siya. In fact she's cute, sabi ni Phoenix. Basta bro, pastahan tayo siya ang fiancé mo. Kapag mali kami we'll treat you anything you want. Deal, sabi ni Gian. Sounds exciting. Nice idea, count me in. Sabi ni Rem. I'm in, sabi ni Phoenix. Me too, sabi ni Iris. Exciting, sabi ni Phoenix. Hey man, there's a huge possibility that she's the one. Loom at the time, sabi ni Brian. I agree, sabi ni Skenzer. It's an uncanny coincidence if ever, sabi ni Blake. Your world will turn upside down for sure, sabi ni Elias. I've informed Rex, he said he'll come back here. And he's in, sabi ni Skenzer habang tinitingnan ang cellphone niya. Ano deal? Tanong nila. Mukhang malabo naman yung sinasabi nila 0% out of 101%, kaya deal ako. Deal, sabi ko. At sakto namang nakarating na kami sa table nila Kinsley. Hey girls, especially to you, Jamie. Pang-asar ni Blake kay Jamie. Simula bata kami ganyan na yang dalawang yan, kaya sanay na kami sa bangayan nila. Isama mo pa si Skenzer, Reyna at yung magpinsan na si Gian at Trixex. What do you want? Sabi ni Jamie. I believe you've got our table, sabi ni Blake. There's no any notice that this table belongs to you, balik ni Jamie. Hi, I think we met again. You're new here right? Bati ni Rem. Hello, tugon ni Miss Nubie. Hi Miss Nubie, bati nila Phoenix maliban sa akin. You're done aren't you? Sabi ko na mukhang kinainis ni Miss Nubie. Aren't you blind? We're still chit-chatting on something. Isn't a little rude for you to force us to leave? Sabi ni Jamie. We don't care. Just go, sabi ni Blake. Seriously, banta ni Jamie. He's right, as I've said. No one can say no to me, sabi ko at hinela patayo si Reyna. Napatayo si Miss Nubie at mukhang susugurin ako. Do I care? Abat sumusobra ka na. Kahit na anak ka pa ng may-ari ng school, dapat patas pa din tayong lahat dito, sabi niya, at hinela yung buhok ko kaya nabitawan ko si Reyna. Ang mga kaibigan ko naman prenteng-prente parang nanunood ng palabas at sila Trix, at iba pang nasa cafeteria ay gulat na gulat, at ako naman inis na inis. Yeah, let go of me you insane woman. Sigaw ko at bigla niya akong binitawan, kaya nasubsob ako sa mesa. Bakit mo ako binitawan? Tanong ko, sabi mo, let go of you, diba? Masunuri naman ako kaya sinunod kita, sabi niya. Look what you've done. Inis na sabi ko, baliw talaga itong babaeng to tiningnan lang ako at hindi man lang nag-sorry, hindi ka man lang ba mag-so sorry? Inis na sabi ko. Sabi mo tingnan ka lang diba? Wala ka namang sinabing mag-sorry ako. Kaya sumunod lang ulit ako sa sinabi mo. At malay ko bang tatanga-tanga ka, kaya nasubsob ka. Natatawang sabi niya, pati sila Rem at nakita ko din si Kaya at ate ay nandito rin tumatawa na rin. You'll pay for this woman. Sigaw ko. As if I care, Mr. Frick. Tsaka insane woman.
Sa pagkakaalam ko hindi ako painting ni Michelangelo, so hindi ako insane woman. Besides, ikaw yung mali. Kung makapanghila ka kay Reyna akala mo security ka na tagahila ng outsiders, sabi niya. Alam mo bang mamanahin ko ang university na to? At ako muna ang magiging president dahil aalis si ate. Baka gusto mong tanggalin ko ang scholarship mo. Banta ko. At alam mo din bang wala akong pakialam? Si Miss K ang nagpasok sa akin dito at hindi ikaw, pang-asar na sabi niya. Wow! Inis na baling ko sa kanya. And who do you think you are? Nginisya niya lang ako. Alam mo, ang gwapo mo sana Kaso hindi talaga. Nagtawanan ang mga tao sa cafeteria maging sinagian. What? No one can resist my charm? Sabi ko't dahan daw ang lumapit sa kanya, pero di talaga siya natitinag. Well, I am an exception. Oh, sayo na tong table na to. Pakasalan mo pa. Let's go girls. Mukhang ikakamatay ni Mr. Frick kapag hindi siya nakakain sa table na to, sabi niya't inaya si Reyna lumabas. What did she just say? Did she just make fun of me?